kung ating mapapansin ang ating kapaligiran, maraming mga pagsasamantala, maraming kawalang katarungan, mga mahihirap, pinagsasamantalahan ng mayayaman, nagsasamantala sa kapwa ng mayayaman, maging sa mahihirap din, mayroon din mga pagsasamantala. At ito ang takbo ng ating mundo, ang ating lipunan. Bilang Kristiyano, paano natin tatanggapin ito? Alam natin na kahit na sabihin Kristiyano tayo rin po ay mayroong masabi nating sa salita colloquial pagkainis o kawalang pasensya sa mga nangyari sa ating kapaligiran. Tayo nayayamot, tayo naiinis sa mga tao, sa mga panlalamang, sa mga paninira, sa mga walang katarungan. At kung kadalasan nananaman tayo sa ating emotions, at nakakalimutan natin ang dumulog sa Diyos, na sa lahat ng bagay na ito, ang Diyos pa rin na may kontrol. At dapat lang nating ituon ang ating pananampalataya sa Diyos sa lahat ng ating mga napapansin o naranasan sa ating paligid. Na alam natin, sabi sa Romans 8:28, na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasamang gumagawa para sa kabubuti ng kanyang mga taong nagmamahal sa Kanya, kanyang mga tinawag ayon sa kanyang kalooban. Kaya maging sa mga injustice na ating naranasan sa ating kapaligiran, ginagamit ito ng Diyos upang tayo ay lumago bilang Kristiyano. At yan ang nais kong simulang pag-aaral tungkol sa Christian Growing. Isang series na pag-aaral about Christian Growing. At nais ko pong ipag-pray natin ito na tayo po'y lumago sa mga ethical subjects na ating pag-aaralan. At ngayong umaga, nais kong magsimula tungkol po sa growing through injustice. Ang paglago ng mga Kristiyano sa pamagitan ng kawalang katarungan. Now, buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 10 at ating pong babasahin ang buong kabanata. Psalms chapter 10 verses 1 to 18. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit ka nakatayo sa malaya, O Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Sa kapalaluan ay mainit na hinahabol ng masama ang dukha. Mahuli nawa sila sa binalangkas nilang mga pakana. Sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso. Sinusumpa at tinatalikuran ng Panginoon ng taong sakim sa patuho. Sa kapaluluan ng kanyang mukha, ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. Ang kanyang mga lakad sa lahat ng panahon ay umuunlad. Malayo sa kanyang paningin ang iyong mga hatol na nasa itaas. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, kanyang tinutuya silang lahat. Iniisip niya sa kanyang puso, hindi ako magagalaw. Sa buong panahon ng sarilahi ay hindi ako malalagay sa kaguluhan. Ang kanyang bibig ay puno ng pagsumpa, pang-aapi at panlilinlang. Sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Siya'y nakaupo sa mga tagong dako ng mga nayon. Sa mga kubring dako ang walang sala ay pinapapatay. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamatyag sa walang kakayanan. Siya ay lihim na nagbabantay na parang leon sa kanyang lungga. Siya ay nag-aabang upang hulihin ang dukha. Sinusunggapan niya ang dukha kapag kanyang nahuli siya sa lambat niya. Siya ay gumagapang, siya ay yumudugo, at ang sabing palad ay bumabagsak sa kanyang mga kuko. Sinasabi niya sa kanyang puso, ang Diyos ay nakalimot. Ikinubli niya ang kanyang mukha. Hindi niya ito makikita kailanman.
O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay. Bumangon ka. Huwag mong kalilimutan ang nagdurusa. Bakit tinatalikuran ng masama ang Diyos at sinasabi sa kanyang puso, hindi ako hihingan ng susulit? Iyong nakita, oo, iyong namamasdan ang kaguluhan at pagkayamot upang iyong mailagay ito sa mga kamay mo. Itinalaga sa palad ang sarili sa iyo. Sa mga ulila, ikaw ay naging saklolo. Paliin mo ang bisig ng masama at gumagawa ng kasamaan. Hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala kang matagpuan. Ang Panginoon ay hari magpakilanman. Mula sa kanyang lupain, ang mga bansa ay mapaparang. O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maamo. Iyong palalakasin ang kanilang puso. Iyong papakinggan ng iyong pandinig upang ipagtanggol ang naapi at ulila upang hindi na makapanakot pa ang taong mula sa lupa. Ito po ay isang awit ng kalungkutan ng isang salmista dahil sa kanyang namamasdang kawalang katarungan sa kapaligiran. Tayo manalangin. O Panginoon, Diyos ka at makapangyarihan sa lahat. Soberano naming Diyos, at kaya niyong magbukas ng aming puso. Nasa iyong kalooban upang aming maunawaan ang inyong mga salita. Salamat po sapagkat kami po ay inyo pong inihango mula sa kalupitan ng kasalanan tungo sa kaluwalhatian ng iyong liwanag ng iyong pong kaharian. At ngayon, nais namin, Lord, na makita ang iyong pong kalooban at makita ang aming mga katungkulan tungkol po sa aming namamasdan at naranasan kawalang katarungan sa aming kapaligiran. Nawa hindi po kami magmabaktol, kundi kami po ay lumago sa aming pong panampalataya at pagtitiwala sa inyo sa mga bagay na ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kapag nakita na tayo ng mga ganong panlalamang, mga taong naninira ng talikuran, mga taong nagsasamantala upang makuha lamang ang kanilang gusto, nasasaktan tayo. Naguguluhan tayo, nasisira ang ating puso, nasisira ang ating kaisipan. At ang kalagayang ito'y bumabalik sa panahon ni David. Bagamat siya isang hari, namasdan niya ang lahat ng masasama, mga mapansamantala, ngunit umaasenso pa. Sila pa yung talaga namang lumalakas ang kanilang kapangyarihan, umaangat ang kanilang mga buhay na parang walang hatol ang Diyos. Parang ang Diyos ay natutulog. Tila napakalayo ng Diyos. Ang ating panalangin para sa justice and peace ay parang hindi sinasagot ng Panginoon. Na upang bigyan tayo ng gabay sa mga bagay nito, tulungan tayo ng Diyos na lumago kung paano natin harapin, kung paano natin harapin ang mga kabigatang ito na hindi tayo naapektuhan. Kung maapektuhan man tayo, ay agad tayong maibsan at mawala sa katayuan tayo nagkakasala dahil masama ang ating loob. Sundan natin ang pagkikipagbuno ni David sa kanyang puna sa mga mayayabang, sa kanyang panawagan sa Diyos tungkol sa kanilang kasamaan, at sa kanyang kapahayagan ng sarili sa lahat ng mga kawalang katarungan. Una, tignan natin ang puna ni David. Verses 1 to 11, may puna si Haring David dito tungkol sa mga masasama. Tatlong puna na maaring ganun din ang ating nakikita sa ating kapaligiran. Kung di kayo naman, suriin natin ang ating sarili, baka naman tayo rin ang siyang tinutukoy ng salita ng Diyos. Una, ang puna ni David sa mga taong masasama, sila ay mayayabang. Mayayabang. Verses 1 hanggang 4, itong panawagan ni David, sabi niya, bakit ka nakatayo sa malaya, O Panginoon?
Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Sa kapalaluan, itong mga taong ito, masasamang ito, sa kapalaluan ay mainit na hinahamon ng masasama ang mukha. Mahulinawa sila sa bidalang kastilang mga pakana, sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso. Sinusumpa at tinatalikuran ang Panginoon ng taong sakim sa patubo. Sa kapalaluan ng kanyang mukha, ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. Alam niyo yung mga taong masama, mga mapaghangad, mapanlamang, tumubo, kumita, o maangkin ang kanilang pansariling kapakanan, hindi bali makatapak, makalamang sa kapwa, ang iniisip talaga nila sa kanilang puso, walang Diyos. Sapagkat sila ang naghahari sa kanilang sarili. Unang-una may kita natin dyan kung paanong mainit nilang hinahabol ang mga dukha, ang mga mahihina, ang mga mahihirap, at kanilang sinisilo sa kanilang bitag. Napakasama ng kanilang mga puso. Ikalawa, ang sabi, makita natin ang kasamaan ng puso ay pinagmamalaki pa, ang sabi sa verse 3, sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso, sinusumpa at tinatalikuran ng Panginoon ng taong sakim sa patubo. Ay, mabigat po yun, no? Kung mahilig tayo sa patubo, yung mga nagpa 5-6 dyan, hindi gawain ng Kristiyano, 5-6. At hindi dapat mapasok ang Kristiyano sa 5-6, maliban na lamang kung talagang sa probidensyang pangyayari kinakailangan. Pero kung para lamang tayo ay magkaroon ng ginhawa o makuha natin ang luho sa buhay, papasok tayo sa 5-6, mga kapatid, pumapasok tayo sa bitag ng mga mapanlamang. At hindi ito karapat-dapat. Kaya marami pong nababaon sa utang because of 5-6. Ang mga taong nagpapatubo, walang Diyos sa kanilang puso, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat umiwas tayo sa mga gawa ng hambog, mga mayabang na ito. At sila'y naghahambog sa kanilang sarili, ang sabi sa verse 4, sa kapalaluan ng kanyang muka, ang masama ay hindi hinahanap sa kanya. Ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat ng iniisip ay walang Diyos. Nakita niyo ba yon? Kapag tayo po'y sumisibol yung ating paghangarin, pagnanasa na tayo ay tumubo, na tayo ay makapanlamang, wala tayong Diyos. Hindi natin iniisip ng Diyos ang siyang dapat magpala sa Kanya, sa atin, mula sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian ni Kristo. Kaya ito ang tanong ni David sa verse 1, bakit ka nakatayo sa malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Para bang sinasabi ni David, bakit pinahintulutan mo itong masasamang taong ito? Tumutubo, umuunlad sila. Nagtatago sila, nananabaan ang kanilang katawan. Kinukwintas nila ang kayabangan ng kanilang kita. Paano natin haharapin ito, mga kapatid? Ganon din pa ang ating damdamin. Tayo ay mayroong grudge, may bitterness, na tayo ay, para bang, minsan sa atin po, mga dukha, mahihina. Sumisibol yung ating inggit kapag mayroon tayong kapwa na tao na umuunlad. Pero hindi natin tinitignan paano sila umuunlad. Kadalasan talaga, hindi naman lahat. Karamihan ng umuunlad, may panlalamang. Mayroon talagang panlalamang. Tapos kainggitan natin. Dapat tayong lumago dyan. Dapat tayong lumago sa pagtitiwala sa Diyos at hindi pagtitiwala at pagkainggit sa mga mayayabang. Ikalawang puna ni David sa verse 5 hanggang 6, sila ay umuunlad. Ang sabi, ang kanyang mga lakad sa lahat ng panahon ay umuunlad. Malayo sa kanyang palingin ng iyong mga hatol na nasa itaas. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, kanyang tinutuya silang lahat. Iniisip niya sa kanyang puso, hindi ako magagalaw. Sa buong panahon ng salinlahi, hindi ako malalagay sa kaguluhan, hindi ako maghihirap. Walang makakagalaw sa akin. Yan ang sinasabi ng mga mayayabang. Hindi ako mahatulan ng Diyos. Pagkos uunlad pa ako, dadami pa ang pera ko. Makikilala pa ako ng buong sanlibutan. Atas noon nilang sinasabing sa kanyang puso, matatag ako.
Yung ba nakikita natin kuminsan, di ba? Sa mga taong umuunlad, parang sila na yung Diyos eh. At kadalasan, hinahangaan natin yung mga taong umuunlad dahil nagagawa nilang tumulong mula doon sa kanilang sobra. At sasabihin natin, ang bait-bait talaga niya, ang bait-bait talaga. Ang bait-bait ba yun? Hindi ko may kilala sa Diyos. Dapat tayo lumago dyan. Sa Diyos tayo dapat magtiwala. Sa Diyos tayo dapat sumamba. Sa Diyos tayo dapat magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. At hindi lang yon. Ang puna pa ni David, sila ay malulupit. Sila ay malulupit. Ang sabi sa verses 7 to 11, ang kanyang bibig ay puno ng pagsumpa, pangati at palilinlang. Sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Siya ay nakupo sa mga sa tagong dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako, ang walang sala ay pinapapatay. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamatyag sa walang kakayahan. Siya ay lihim na nagbabantay na parang leon sa kanyang lungga. Siya ay nag-aabang upang hulihin ang dukha. Sinusunggapan niya ang dukha kapag kanyang nahuli sa lambat niya. Siya ay gumagapang, siya ay yumuyuko, at ang sawing palad ay bumabagsak sa kanyang mga kuko. Sinasabi niya sa kanyang puso, ang Diyos ay nakalimot. Ikinubli niya ang kanyang mukha, hindi niya ito makikita kailanman. Pero nyo yung mayabang na yan? No. Umunlad lang, umasenso lang. Kumbaga para sa aking sarili, nakakainis, ano? Alam niyo kung bakit nakakainis? Sapagkat sa puso nila sinasabi, oh, nakalimot ang Diyos, hindi niya nakikita itong ginagawa ko. Dahil kung nakikita niya, dapat pinarusahan na ako. Kaya naman, ang bibig nila ay umaawit sa kasamaan. Wag nating kaingitan yung mga biglaang umuunlad sa buhay. Dahil kadalasan talaga, hindi naman lahat siya sasabi ko, kadalasan talaga, hindi kumikilala sa Diyos kaya gumagawa talaga ng kapalaluan. Parang mga leon na laging gumagapang nakayuko at naghahanap ng mga may hina na kanilang masasagpang. Kanilang hinuhuli ito upang sila ay makapanlamang. Gumagawa sila ng panlilinlang sa ilalim ng kanilang dila ay punong-puno ng kalikuan at kasamaan. Romans 3 verse 10. Ito mga taong ito ay depraved. Ang kanilang mga dila ay mayroong mga parang dila ng ahas na punong-puno ng sumpa. Ang kanilang mga bibig parang tomb, parang libingan na mapuputi, magaganda kung tignan, pero sa loob, puros kalansay, kabulukan ang kanilang nilalaman. At ang sabi, nakaupo sila sa hukuman ng kanilang sarili sa verse 8. Siya ay nakaupo sa mga tuwagtagong dako ng mga nayon na siya ang hari, siya ang nagja-judge sa kanyang sarili. Kung ano yung sinabi niya masama, ano yung mabuti, ano yung tama, siya nasusunod sa kanyang sarili. At hindi lamang yun, ang sabi sa verse 9, sila nakakubli para magsamantala. Lihim na nagbabantay na parang leon sa kanyang lungga. Siya nag-aabang upang hulihin ang dukha, ang mga mahihina. Verse 10, gumagapang, yumuyuko upang magsamantala sa mga sawing palad. Yun ang kanilang binibigtama. Tingnan niyo mga taong mapagsamantala. Now, hindi ko masinasabing lahat ng mga ahente ng bahay at lupa mapagsamantala, pero milyon din ang kinikita niyan eh. Ang bibilis ng mga mata niya kung sino yung mga pabibiktima, yung mga naghahanap ng bahay, nang walang kamalay-malay, na talagang kumikita yun, ang bibilis nila. Mayroong kilala kasing yumaman bigla eh. Tapos natapakan yung isa. Imbis yung isa ang dapat kumita, aba, sinunggaban niya ito at siyang umangkin at siyang yumaman bigla. Pero walang hatol ng Diyos. Makakalungkot. Mayroong injustice,
katarungan. Ano ang ating damdamin dyan? Tayo ba ay sasama ng loob na siya yumaman sa kanyang kasamaan? Huwag tayo mainggit mga kapatid. Dapat tayong lumago. Ang Diyos ang may kontrol at mas maganda ko ang Diyos mismo magpayaman sa atin at hindi sa mga maling panukala. So yun ang unang pahayag ni David, ang kanyang pakikipagbuno. Una, ang kanyang mga puna. Ngayon, ikalawa naman, ang panawagan ni David sa Diyos. Verses 12 to 15. Ganito ang panawagan ni David. O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay. Bumangon ka. Huwag mong kalilimutan ang nagdurusa. Bakit tinatalikuran ng masama ang Diyos? At sinasabi sa kanyang puso, hindi mo ako hilingan ng sulit. Iyong nakita, oo, iyong namamasdan ng kaguluhan at pagkayamot upang iyong mailagay ito sa mga kamay mo. Itinalaga ng sawing palad ang sarili sa iyo. Sa mga ulila, ikaw ay naging saklolo. Baliin mo ang bisig na masama at gumawa ng kasamaan. Hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala kang matagpuan. Dito po mayroong panawagan si David na tatlo sa Diyos. Umaapila siya. Parang sinasabing David, pababayaan niyo ba Panginoon ang ganito? Pababayaan niyo bang magdurugo palagi ang puso ng mga matuwid? At ipinapaharap mo sa mukha nila na kahabag-habag ang mga matuwid at ang mga masasama, siya pa yung pinagpapala mo? Unang-una nanawagan si David dito na Lord, kumilos ka naman. Verse 12, nananawagan siya ng pagkilos ng Diyos. Ang sabi niya, O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay, itaas mo ang iyong kapangyarihan. Kanang kamay means power. Bumangon ka, huwag mong kalilimutan ang nagdurusa. Well, ito ang ginawa ni David na hakbang. Hindi siya nagpunta roon sa mga masama at kanyang pinamukhaan. Hindi niya ito kinalaban sa pamagitan ng kanyang salita o sa kanyang katuwiran, kundi lumapit siya sa Diyos. Iyon ang dapat din natin gawin. Tayo'y manawagan sa Diyos. Tinawagan ni David ang Diyos na sa itaas ang kanyang kamay, na itaas ang kanyang kamay, ang simbolo ng kanyang lakas, upang labanan ng kasamaan, habang dinidepensa naman ng Diyos ang mga may hina. Yun ang prayer ni David. Panginoon, hatulan niyo po ang masamang ito. Kung hindi man kayo kumilos, nawa naman, depensahan niyo naman yung mga mahihina. Nalulugmok sila. Naawa sila sa kanilang sarili sapagkat sila itong matutuwid. Parang sila yung tinatalikuran ng Diyos. Hindi umasenso yung kanilang paninda. Namuhunan sila yung 100 sa kanilang tindahan o 200. Kumikita, kulang pa yung puhunan. Namuhunan ng 500 ba? Nung kwentahin sa bumaghapon, 350 lang, Panginoon. Paano ito? Samantalang yung mga masasama, namuhunan ng 100, kumita 1,000. Naniniwala ba kayo, no? Naniniwala ako doon dahil ginagawa ko nung araw yun, nagtitinda ako ng lugaw. Maaga ako namamalengke sa Pasay. Bumibili ako ng tumpok-tumpok na karne, laman loob sa Pasay. Magkano tumpok noon? 10 piso. Bibili ako ng 3. Tapos, 1 kilong malagkit. Magkano 1 kilong malagkit noon? Tapos, kalahating salop pala ng malagkit. 1 salop na bigas. Magkano lang? Wala pang 100 ang puhunan. Kumikita ng 600. Tubong lugaw. Samantalang yung mga tapat, hirap na hirap, pinasasarap pa ang pagkain kung kumita, pag tumubo, 10 piso lang. Dahil matwid eh. Karamihan sa mga matwid, minsan nalulungkot, ganun lang kinikita. Kaya ang ginagawa, pasok sa 5-6. Mga kapatid, 5-6 hindi po kalooban ng Diyos yan. Sa Old Testament, pinagbabawal talaga ang patubo. Sa New Testament, kung magpautang kayo, magpautang. Huwag patubuan.
Yan ang katulungan ng Diyos. Ikalawa, nanawagan siya na tumugon ng Diyos. Lagi siyang nananawagan, Lord, kumilos naman kayo. Pero sabi niya, tumugon naman kayo. Verse 13, bakit tinatalikuran ng masama ang Diyos? At sinasabi sa kanyang puso, hindi mo ako hinga ng sulit. Panginoon, ang yayabang nitong mga masamang ito. Hindi niyo raw sila hatulan. Panginoon, tumugon ka naman. Panalangin. Pagkatapos magmuni ni David sa kayabangan nitong masama, ang pag-unlad ng masama, nag-iisip si David, kung mayroong simpleng paliwanag ang Diyos sa malinaw na kawalang pagkilos na ito, hinihingi ni David, kahit naman tayo. Kaminsan, ang haba ng ating mga pagsubok, napag-iiwanan tayo ng ating mga kapitbahay. Hanggang ngayon, black and white pa yung TV mo, yung kapitbahay mo, nagdidikita na sa dingding, natigisan di pa. Ang haba. Hanggang ngayon, transistor radio pa rin, di battery malalaki ang iyong radyo. Samantalang sila, iPad, tumutugtog. Surround pa yung mga speakers. Napag-iiwanan ka. Ano masasabi natin? Hanggat tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, hanggat tayo gumagawa ng kalooban ng Panginoon, iyon ang pinakakayamanan. Hindi yung material na kayamanan kung nalalayo naman tumatalikod sa Diyos. Huwag nating kaingitan yun, mga kapatid. At ikatlo, nanawagan si David na tumulong ang Diyos. Lord, kung hindi man kayo sumasagot, kung wala kayong malinaw na paliwanag tungkol sa kalagayan namin na kami nagdurusa at ang masama ang umuunlad, Panginoon, at least, Panginoon, pagpalahay mo naman ang mga nagdurusa. Bigyan mo naman ng kaaliwan. Kaya kung hindi man kumilos ang Diyos laban sa kasamaan ng masama, at kung hindi siya magpaliwanag, kahit paano tulungan niya ang mga biktima ng mga kamalian. Kahit paano gamitin ng Diyos ang mga kahirapan upang dalhin ang mga tao na mga biktima upang nasumampalataya kay Kristo. At sa ganun mapalawak ang kanyang kariyan. Now, si David, malinaw ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Bakit mayroong pagdurusa? Bakit may pagdurusa ang mga Kristiyano? Alam natin, nang sino mang namumuhay ng may kabanalan sa Diyos, daranas ng mga pag-uusig at pagdurusa. Kaya hindi katakataka sa mga Kristiyano na tayo magdusa sapagkat tayo ay hinuhubog tungo sa kabanalan, hindi tungo sa kasakiman. Ito po ang kayamanan na dapat nating tandaan. Kaya hindi dapat tayo mainggit sa mga taong yumayaman mula sa kanilang kasamaan. Kaya ang panawagan ni David sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Kahit paano, pagpalain naman ang mga matuwid na sumusunod sa kanya. At pangatlo, ay ang pahayag ni David. Ang kanyang kapahayagan, ang kanyang confession. Ano po ang kanyang confession sa kabila ng kasamaan na yumayaman, umaunlad, at hindi man lang tinutugon ng Panginoon ng kanyang dalangin, wala siyang makita na malinaw na aksyon ng Diyos. Ano gagawin natin? Hindi na tayo attend. Hindi na tayo sasamba sa Diyos. Ang ginawa ni David, 16-18, ito ang sabi niya. Ang Panginoon ay hari magpakilanman. Naroon yung kanyang confession. Mula sa kanyang lupain, ang mga bansa ay mapaparam. O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo, iyong palalakasin ang kanilang puso, iyong pakikinggan ng iyong pandinig upang ipagtanggol ang mga naapi at ulila, upang hindi na makapanakot pa ang taong mula sa lupa. Na makikita natin ang confession ni David dito, dalawa. Ang confession ng isang taong matuwid sa kabila ng tila malabong ebidensya na wala. Una, ipinahayag niya rito ang kanyang
buong pananampalataya. Verse 16, ang sabi niya, O Panginoon, haring magpakailanman. Ano man ang mangyari, Panginoon, sa kapaligiran, yumaman man, maangkin man ng masasama ang buong sanlibutan. Alam namin, Panginoon, alam ko sa aking panampalataya, ikaw pa rin ang haring nakaupo sa trono. Ikaw pa rin ang soberanong Diyos. Ipinahintulot man lahat ng ito para sa aking kabubuti. Kung ako'y patuloy na magtitiwala sa inyo, ang aking panampalataya ay lumalago sa pagtitiwala sa inyo. Hari pa rin ng Diyos. Siya pa rin ang nakaupo sa trono. Siya pa rin may kontrol. At ang kanyang pagkasoberano ay walang hanggan. Ang sabi niya rito, Aw Panginoon, Hari magpakailanman. Huwag tayong masaktan o manghina, panghina ng loob, mga kapatid, na tayo parang napag-iiwanan. Alam natin, ang Diyos ay soberano, magpakailanman, siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Maaring delay ang tugon ng Diyos sa ating panalangin. Maring delay ang tugon ng Diyos sa paghahatol sa masama. Pero tiyak na darating. Tiyak na darating ang paghahatol sa mga hambog, sa mga mayayabang, sa mga mapanlamang, sa mga walang katarungan. Maaaring sila'y humahalakak ngayon, pero tiyak dumarating. At darating ang hatol sa kanila. At darating din ang kalawalatian ng mga naghihintay sa Kanya. Tiyak yun, mga kapatid. Dapat tayong lumago na huwag tayong makipagkompromiso sa gawa ng kasamaan, mga panlalamang. Pero mga kalahin mo, Kristiyano, papasok ka, manlamang ka rin. Huwag. Lumago tayo sa kawalang katarungan sa ating kapaligiran. Mag-grow tayo sa biyaya ng Panginoon. At ikalawa, hindi lamang ipinahayag ni David ang kanyang pananampalataya that God is in control. He is a sovereign God. Ipinahayag niya rin ang kanyang walang paltos na pagsamba sa Diyos. Karamihan sa atin, mayroon tayong bisita, hindi tayo sumasamba. Mayroon lang tayong konting problema, hindi naman dapat natin problemahin, hindi na tayo sumasamba. Tapos sabi natin, may panampalataya tayo. Ang panampalataya natin ay hindi damdamin, hindi sa kaisipan. Marami pong nasasabi, kahit baliktarin ng mundo, may panampalataya sa Diyos. Bakit ano pang mangyari sa akin, may panampalataya kung ligtas sa Panginoon. Pero kung talagang may panampalataya ka, dapat nakikita na ano man ang maging kalagayan mo, nariyan ka sa Panginoon, nasa panan ka ng Panginoon, ay kayo sumasampa. Hindi po ang panampalataya batay sa salita. Ang panampalataya ay nakikita sa kanyang gawa, sa pagtitiwal, pagsamba sa Diyos. At inyo sabi ni Haring David sa verses 17 to 18. O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo. Narinig daw ng Panginoon ang nasa, ang hangarin, ang mithiin ng mga maamo. Iyong palalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pandinig upang ipagtanggol ang mga naapi at ulila upang hindi na makapanakot pa ang taong mula sa lupa. Saan ito mangyayari? Paano natin makakatsak na tayo dinidinig ng Diyos? Na nakikita ng Diyos ang ating kalagayan, naroon po sa ating pananambahan sa Kanya. Kung makikita natin sa isang Salmo 70, I think, maalala, si Korah, na naiinggit siya sa mga mayaman sapagkat nagtatabaan sila, naglulusutan yung kanilang mga mata sa katabaan at ang kwintas nila ay puro kayabangan. Naiinggit siya. Pero sabi niya, salamat na lamang nung pumunta ako sa templo ng Diyos, nalaman ko na ang kanilang kinatatayuan ay napakadulas patungo sa kapamakan. Tiyak ang kanilang judgment. Saan po natin makikita ito? Yung ating comfort. Sa templo ng Diyos. Sapagat ang templo ng Diyos, ang iglesia, ang bahay ng Diyos, ito ang haligi at suhay ng katotohanan. Dito malalantad, dito mapapalakas ang ating kaluluwa, dito mapapalakas ang ating panampalataya, dito natin marinig ang tinig ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita na sinasabi, I will never leave you nor forsake you. Ngayon kung wala ka sa panambahan, anong marinig mo? Maaring mainggit ka sa mga buhay ng mga taong nasa paligid mo. Samantalang napakaganda sana ng pagpapalang natanggap mo sa araw ng pagsamba.
Kaya kita natin, sa kabila po ng injustice sa kapaligiran ni David, sa kabila na nanawagan siya sa Diyos, na yumayabang ang mga palalong ito, umuunlad, sa kabila na hindi siya dinidinig ng Panginoon, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang pagsamba sa Diyos, sapagkat yun ang kaaliwan ng kanyang kaluluwa. Pagsamba po natin sa Diyos ang kaaliwan ng ating pong mga kaluluwa. Kaya pinahayag ni David ang kanyang pagsamba sa Diyos sa kabila ng mga pahirap ng mga masasama sa kapaligiran. Alam niyo, kung tayo po'y concerned sa lahat na nangyari sa ating paligid, pumunta ka ron sa Bohol, usisahin mo lahat yung lindol, usisahin mo lahat yung kalsada na nabiyak na mayroong halos 30 kilometers ang lalim. At doon mo i-focus ang lahat ng isipan mo sa mga nawasak na mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Doon mo ilagay ang lahat ng isip mo. Sabi ko sa'yo, mawawala ang Diyos sa'yo eh. Dahil nandoon nakafocus ang isip mo. Pero kung ikaw ay naroon sa templo ng Diyos, may nalagay mo talaga, ang Diyos pa rin ang may kontrol lahat ng bagay. Walang bagay sa mundong ito na nangyayaring aksidente. May kalooban ng Panginoon ito. Kung nagagawa ng Diyos ang magparusa sa mga tao at maggagawa niyang iligtas ka, sino ang maglireklamo? Dapat nating purihin ng Diyos sa kanyang ginagawa. Kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang humatol sa kanila, hindi tayo. Wala tayong magagawa eh. Hindi natin mababago ang takbo ng panahon at buhay ng tao sa pamagitan ng ating pagpunta ron sa kanila. Kailangan natin dumamay sa kanila. Pero pagdating sa pagsamba sa Diyos, unahin natin ang pagsamba sa Diyos sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Saan natin may enjoy ang Panginoon? Sa kanyang presence. Saan ang presence ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 3:15, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and God dwells in you? Nandito ang Diyos. Bagamat ang Diyos ay sumasa lahat sapagkat siyang Diyos ay nasa lahat, pero ang kanyang special na presensya narito sa kanyang templo. Kahit kaunti tayo, nandito ang Diyos. Andito ang Diyos na magpapalakas, magpapatibay, magpapala sa iyo. Spiritually, emotionally, physically, lahat ng pagpapala. Kaya si David, hindi siya nagpa-apekto sa mga pangyayari sa kapaligiran. Bagkus higit niyang kinauhawan ang sumamba sa Diyos. Ito ang dapat nating tindigan, mga kapatid. Ito ang dapat nating paninindigan. Mamili tayo sa pagitan ng mga katwiran ng mga tao o ang salita ng Panginoon, ang pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Mamili tayo, mga kapatid. Anong pipiliin natin? Yung ating pantao na relasyon na nandiyan yan palagi o ang ating makadiyos na relasyon? Kailangan lumago tayo sa paninindigan. Diyos ay soberano. Lagi natin tandaan ito, mga kapatid. Ano man nangyayari sa atin, anumang pangyayaring dumating sa atin sa mga araw na dapat katagpuin natin ng Diyos, lagi natin isa sa isip, God is sovereign. Nangyayari ito, pero dapat kong unahin ng Panginoon. Dapat ko siyang bigyan ng parangal sa buhay ko. Siyang nagligtas sa akin, siyang umahon sa akin mula sa kadiliman ng kasalanan, siya ang aking bibigyan ng aking buhay, ng aking katawang buhay, na dapat sumamba sa Kanya, dapat magparangal sa Kanya. Kailangan nating itanim ito. God is sovereign. Ano man nangyayari sa ating paligid, alam nating hindi nangyari sa kapalaran. Ang Diyos ang may kontrol niyan. Tulad ng gravity, kahit hindi tayo, wala tayo sa lugar na yun, ang gravity hindi nawawala. Pero gravity is not a nature, but nature is under God's decree. Ang Diyos ang may kontrol niyan. Walang nature. Kaya hindi aksidente yung mga laws of nature niyan. Under yan ang God's decree. Hindi maaaring sambahin ng tao ang nature. Tingnan, subukan nyo lang. Minasdan ko, no? Nung pauwi kami, galing Bicol, ang nakikita naming daigdig ay sa Bicol. Lahat nangyayari doon. Nakikita ko, kilos nila. Pero nung sumakay kami ng bus, kumikita ko,
Nung pagdilat ko, bandang Quezon na kami. Inisip ko, kung halimbawa, wala ako dito ngayon, nandun ako sa Bicol, at ang nakikita ko kalagayan sa Bicol, masaya kami doon, kumakain kami. Pero, halimbawa wala ako doon, ano ang kalagayan dito sa Quezon, sa Gumata? Ito rin eh. Yung mga taong nagbibisikleta yun, yung mga batang yun nagdadagukan sa kanilang sarili, kahit nandun ako sa Bicol, ginagawa yun eh. Nakikita lahat ng Diyos yan. Lahat ng bagay na nangyari sa buong daigdig, kalooban ng Diyos. Kahit wala ka doon. Kaya nga, bakit natin poproblemahin yung mga nangyayari doon sa iba't ibang lugar? Gayong ang pinakamahalaga sa atin ay lumapit at sumamba sa Diyos na nagpapangyari ng lahat ng bagay. Nakuha niyo yung sabihin mga kapatid? God is in control. Dapat tayong lumago. Ano mang karahasan nangyayari sa ating kapaligiran, alam nating nangyayari yan dahil ipinintulot ng Panginoon at yan ay para sa kabubuti ng kanyang mga taong nagmamahal sa Kanya. Lumago tayo through injustice. Kilalanan natin ang gawa ng mga masama. Pag sabing masasama po, meaning to say, makasalanan. Alam natin masasama, nakikita na natin yung mga gawang panlabas. Pero sa Bible, pag sabing masama, the whole person, yung kanyang total depravity at tinutukoy dito. Yun ay gawa ng mga kasalanan upang huwag tayo makipagkompromiso sa kanila. Huwag tayo makipagkompromiso. Tumulog tayong palagi sa Diyos sa isang malalim na panalangin ng ating mga personal devotions. Lord, kayo po nagpapangyari sa lahat ng bagay. Kahit yung kamag-anak ko sa Amerika, Lord, kahit naman pumunta ako doon, wala rin mga magbabago kahit nandun ang presensya ko eh. Ano man mangyari doon. Ang mahalaga, Panginoon, lumapit ako sa iyo na kayo nagpapangyari ng lahat ng bagay. Sapagkat sa prayer, gaya ng pag-aral noong Merkules, ang prayer may sagot ba? Mayroon. Paano mo matityak? Ang sabi doon, ask and you shall receive. Mayroong pagtanggap. Seek and you will find. Knock and it shall be open to you. Hindi ikaw magbubukas. It shall be open to you. Passive. Ang Diyos ang magbubukas. Pero doon sa seeking, tayo maghahanap doon sa mga inihanda ng Panginoon. That is our responsibility. Prayer, mayroong assurance. For whosoever asks shall receive. Whoever seek shall find. Knock sa Diyos. Kaya nga, dumulog tayo sa Diyos sa isang malalimang panalangin. Yun po ang the best. Huwag magpadaig. Bagkos, sumamba tayo sa Diyos. Sumamba tayo sa Diyos. Alam niyo, series natin about acceptable worship, ilang beses natin nulit-ulit, pero hindi pa rin tayo natututo. Hindi pa rin tayo natututo. Sinasamba pa rin natin ang ating mga sariling gusto. Sana po, lumago tayo dito. Lumago tayo. Kaya natin ang Diyos ang mag-control ng natin. Tayo manalas. Panginoon, salamat po sa aral namin at sana, Lord, lumago kami sa mga injustices na mga nangyari sa ating paligid. Na kahit man, Panginoon, nakikita namin yumayabong umuunlad ang masama. At wala kami nakikitang kahatulan sa kanilang kasamaan, sa kanilang tanglilibak sa inyo, sa kanilang pagtalikod sa inyo. Ngunit nakatiyak kami na kayo tumutulong sa mga dukha. At ang kanilang kahatulan ng masama ay maaring delay, ngunit sigurado. Kaya naman, ipapayag namin ang aming panampalataya sa inyo na kayo pa rin ang Diyos ang nakaupo sa trono, kayo pa rin ang hari, kayo pa rin ang soberano, kayo may kontrol ng lahat ng bagay, kaya dapat ka namin sambahin. Sambahin, Panginoon, upang kayo'y bigyan ng kapulit at kalulatian. At alam namin na lahat po ng aming pangailangan, kayo po nakababatid kung kailan, paano, at gaano. Kaya salamat, Panginoon, sa araw nito, nawa lumago kami sa karanasan namin kawalang katarungan.
Jesus' name.